Hello Leo, Sun Moon Rising and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. Tignan natin kung anong mga messages ninyo for the first half ng January. We have hair, sensitivity, gentle softness, ayan. So, parang magiging ano lang kayo ngayon, ano? Magiging kalmado lang, no? You are going to be more sensitive sa mga sa paligid, sa mga nangyayari sa paligid, sa mga nararamdaman din ng mga tao sa paligid ninyo, how the people around you are reacting to things, to conversations that you're having, yung mga ganon. So, mas magiging ano kayo, mas magiging aware kayo ngayon sa hindi lang sa mga nangyayari, kundi sa mga nararamdaman din ng mga tao sa paligid ninyo. So, you are going to be more gentle then sa ngayon. Ay, as in, ano lang talaga kayo, chill, no? In other words, magiging chill lang kayo around this time. So, what else? We have Raven. Ayan. So, there are ano ha, so feeling ko dito yung sensitivity din ninyo to. You are also going to be sensitive. And then sa mga downloads no na matatanggap ninyo, siguro mas magiging with the Raven energy, mas magiging malakas din ang inyong radar sa ngayon, mas magiging malakas din ang inyong pakiramdam, yung mga psychic abilities ninyo will also be on point. Merong mga nudges, intuitive messages, nudges, downloads, merong mga signs, symbols, omens na maaaring ipapadala din sa inyo ang divine universe sa ngayon, and you will be very sensitive then towards that. So siguro mas mabilis ninyong mapipick up, no, magigets yung mga mensahe para sa inyo. Kaya pay attention to it, no? Kasi usually yung mga mensahe na yan ng universe through signs, symbols, synchronicities, intuitive messages and nudges, they come in a very subtle way, 'di ba? Parang ano din, yung parang sobrang hinang hangin lang ang dumaan sa iyo, parang ganun. As in, hindi mo siya masyadong mapapansin if you are not going to pay attention to it. Okay? So, what else? We have the energy of Morgan Le Fay, power, legacy, Fay. So, siguro din magiging powerful kayo sa ngayon, ano? At feeling ko kasi baka yung power na to is yung personal power wherein dati hindi ninyo yung okay lang sa inyo na sige, kayo nang bahala, no? Yung parang ganon. Pero ngayon, maybe you are going to reclaim, no, your personal power. Kasi feeling ko, personal power ninyo ito that you are going to bring back, no, sa buhay ninyo. Kaya hindi na, yung parang hindi mo na papayagan ngayon na other people are going to run your life. Mas ngayon, parang you're going to stand in your power at gagawin mo kung ano yung sa tingin mo ang gusto mong ma-achieve, no? Ano man ang gusto mong makuha sa buhay mo, you're going to get on your feet, no? And gagamitin mo yung inyong personal power to achieve them. Yung ganon. You are going to stand in your own feet and build your own legacy from here on, no? So, good luck sa'yo. Kasi, kumbaga, parang maglalakas ka na ng loob sa ngayon. You're not going to play small anymore. 'Di ba? Hindi ka na ngayon magiging people pleaser kasi baka ang iba sa inyo nagkaroon ng tendency in the past na binibigay mo sa ibang tao yung power over yourself because you want to please them. Pero ngayon parang babawiin mo na 'yan, no? So tignan natin kung ano pa yung mga mensahe para sa iyo. We have Hierophant energy. Ayan. So, this is someone na, ano din, na meron din siyang kapangyarihan to share or to impart, no? Kung ano man ang wisdom niya, ano yung mga lessons learned in life niya, anong mga alam niya. Si Hierophant, ano siya, nag-share siya ng kanyang mga kaalaman. At maaring
magiging katulad ka ni Hierophant sa ngayon, na baka marami ka din talagang alam sa buhay, maaring seasoned in life ka na in terms of life experiences, kaya you have so much to share, you have so much to teach other people as well, kasi pwede rin na ikaw ay isang teacher, no? Pwedeng ikaw ay isang spiritual teacher, pwedeng ikaw ay isang mentor, pwede rin na academic teacher ka, pwede rin naman na ikaw ay isang life coach, counselor, mga ganon, no? Kaya kung ano ang alam mo, kung ano yung mga natutunan mo sa buhay in the past, and baka din you are a religious person, diba? So, kung ano ang alam ninyo, maaaring yan ang sinishare din ninyo sa iba, no? So, what else? Queen of Swords. Ayan. So, si Queen of Swords, ano to? Si Queen of Swords is someone na very objective, very rational din siya. At feeling ko ang iba sa inyo rito, kasi si Queen of Swords is also about panawagan, to be honest with yourself. Baka kasi ang iba sa inyo, you can't be true to yourself in the past kasi nga meron tendency kayo of becoming a people pleaser. So, sinasakripisyo ninyo yung sarili ninyong kaligayahan para maging masaya ang ibang tao. Sinasakripisyo ninyo yung sarili ninyong walang mga bagay na ikakasaya ninyo, ikakatuwa ninyo para na magustuhan kayo ng ibang tao. Yung parang ganun. You are trying to please other people para na maging ka sa kanila, maging goods ka sa kanila. Pero ngayon, that will change na. No? Kasi parang na-realize mo na wala namang magandang na idudulot sa buhay mo ang pagiging ganon. Kaya ngayon, mas pipiliin mo na ngayon ang sarili mo. Kaya ngayon, you are going to be more honest na sa sarili mo, kung ano yung gusto mo, ano yung iniisip mo, ano yung nararamdaman mo, yun na yung pipiliin mo. Yun na yung i-express mo, yun ang gagawin mo, yun ang sasabihin mo, something like that. No? So, what else? We have Ace of Pentacles. Napakaganda. This is going to be a good time, no? Para sa inyong kaperahang aspeto. This is an abundance and prosperity energy. So, magkakaroon kayo rito ng pagsisimula ng isang magandang sitwasyon, isang magandang kalagayan pagdating sa inyong kaperahan. Maaring merong financial blessings, may mga pera talagang dadating, cold cash na papasok, windfall of money, gifts, mga ganon, donations, may mga siguro bonus na matatanggap kayo, and yung cold cash na yan, it could be a win as well. Pwedeng meron ditong panalo or maipapanalo kayo, no? Sa mga game of chance, pwedeng naglalaro kayong ganon. So, eto rin, maaring ito na yung simula ng pagginhawa, kumbaga, ng buhay ninyo, lalo-lalo na pagdating sa pera. Kaya good luck sa'yo. Pwede rin na meron ditong opportunities na pwede ninyong pagkakitaan or additional na pagkakitaan. So, what else? We have Five of Swords. Internal conflict ito. Feeling ko dito, internal conflict. At this could be related to this, Queen of Swords. Kasi 'di ba nasanay na kayo na you are just playing small, low-key lang kayo, tapos sumusunod lang kayo, hinahayaan nyo lang ang ibang tao to run your life, sumusunod lang kayo sa kanila. Pero ngayon, no, na magkakaroon kayo ng transition, siguro nalilito kayo, parang siguro naiisip ninyo, am I really doing this? Sigurado ba ako? Kakayanin ko na ba to? Ito na ba yung path na tatahakin ko? Yung ganun ba? Kasi baka syempre nasanay na kayo na umaasa kayo sa iba, na nasanay kayo na sumusunod lang kayo sa iba. Tapos ngayon, parang babawiin mo na yung personal power mo at gagawin mo na yung gusto mo. So, maaring there is confusion, para sa iyo, at or baka nalilito ka din if am I really ready for this, no, or not, yung ganon. So, good luck sa iyo. Thank you for watching Love and Light. Namaste.